Umani ng pagbatiko sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang oil crisis sa bansa. Ito ay dahil nananatilian niyang may supply ng langis sa bansa kahit mataas na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayan, Undersecretary Claire Castro, PBBM at kayo mga nandyan sa palasyo. Kayo na lang ho ang hindi naniniwala na may krisis na nararanasan ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Paliwanag ng DBM, ipaliwanag ng lahat kung paano at ilan ang mapapakain natin. Yung iba, hahayaan na lang natin mamatay. Ano sa 2026 na tatawagin nating I'll call a spade, luho na travel, party-party, cancelin lahat yan. Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayong nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Gusto nyo Holy Week magtrabaho tayo dito eh. Darating natin secretary, burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto. Senator Loren Legarda napatayo sa galit na nagugat sa binitiwang salita ni Claire Castro at DOE Secretary Garin. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang pagdinig sa Senado na kung saan napatayo sa galit si Senator Loren Legarda dahil sa umunoy mabagal na aksyon ng ilang ahensya ng gobyerno at kawalan ng pag-amin sa krisis ng langis na nagugat ang mainit na talakayan sa Senado sa pahayag ng palasyo na pinangunahan ni PCO Undersecretary Claire Castro at DOE Secretary Garin na umani nagbatikos ng taong bayan nang sabihin na walang krisis sa langis ng bansa na sa kabila ng kitang-kita na nga na walang patid ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay pilit pa rin na pinagtatakpan. Umani ng pagbatiko sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang oil crisis sa bansa. Ito ay dahil nananatilian niyang may supply ng langis sa bansa kahit mataas na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Hamon ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando kay Undersecretary Castro lumabas ng opisina nito para malaman ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang Malacanang na lang din anya ang hindi nakakaalam na may krisis na ng langis sa bansa. Ayan, Undersecretary Claire Castro, PBBM at kayo mga nandyan sa palasyo. Kayo na lang ho ang hindi naniniwala na may krisis na nararanasan ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Dagdag pa nito, dapat naka-emergency mode na ang Marcos Jr. administration at hindi panay ayuda ang solusyon. Dapat ho, ang attitude ninyo ay crisis mode na, emergency mode. Ang maganda nyong gawin, isuspende nyo yung excise tax, yung value-added tax sa mga produktong petrolyo, i-address nyo yung issue ng sahod ng mga manggagawa. Walang problema sa ayuda, pero kung ang tugon ninyo sa problema ay puro ayuda lang, napakalaki ho ng problema natin. Mismong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ang nagsasabi, may krisis, may problema, dapat umaksyon na ang ating gobyerno. Maging sina Navotas City Representative Toby Chanco, nagtataka rin sa naging pahayag ng palasyo. Hindi ko matanggap yun na wala pa tayo sa krisis. Ang taas na tinaas ng presyo ng langis, di ba? Pag nagpapakarga ka nga ng diesel, pataas ng pataas . So paano namang wala tayo sa krisis? Binatikos din ng makabayan lawmakers ang tila anya ay pagsasantabi ng PBBM administration sa kinakaharap nating sitwasyon. Kinokondena nila ang kakulangan ng agarang pagkilos ng Malacanang. Dagdag pa ng mga ito ang pagmamaliit sa krisis ay panghihikayat ng pagiging kampante, nagpapabagal sa aksyon at nagtutulak sa publiko na ituring na normal ang lumalalang kahirapan. Wala na rin anyang normal sa sitwasyon ngayon na araw-araw na pinabibigat ang buhay ng mga manggagawa, drivers, magsasaka, kabataan at mga mararalita. Gate naman ni Attorney Michael Henry Yusinko, isang Senior Research Fellow sa Ateneo School of Government, kung abala pa rin ang Marcos admin sa pagtukoy kung ano ba talaga ang krisis, nanganganib ang bansa na maiwan sa alanganin.
Dapat anya ang naririnig ngayon ng publiko mula sa pamahalaan ay ang mga tiyak at konkretong hakbang kung papaano uusad. Sa kasalukuyan anya, tila walang malinaw na direksyon at paikot-ikot ang dating ng administrasyon. At sa pagdinig nga sa Senado ngayong araw ay hindi napigilan ni Senator Lorin Ligarda maglabas ng saloobin ukol sa mga nangyari ngayon na isa nga sa kanyang tinalakay ay ang ukol sa budget na ginastos ng gobyerno sa luho na dapat bawasan ang pagta-travel-travel at pagpa-party-party ng Malacanang na isa nga sa kanyang panawagan na dapat kumilos agad ang kinauukulang mga ahensya upang maibsan ang epekto nito sa presyo ng langis, pagkain at kabuhayan at huwag hayaang mamatay na lang sa gutom ang mga Pilipino na ilan lamang ang nakinabang sa ayuda ng gobyerno. Importante po, it is done in record time. At ang pinakamahalaga ay alamin magkano ba ang continuing appropriations sa GAA 2025 na maaring gamitin ngayon sa krisis. Pangalawa, ano ba ang nakaprovide sa GAA 2026 na pwedeng gamitin para sa krisis na ito? Huwag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Until we define it as a crisis, we will not act in record time to save our people. So, each agency represented here must act as if we are in a crisis because we are in a crisis. Anybody who says, chill lang tayo, wala namang krisis. No. Halintulad ko sa climate crisis. Not now. If we never admit there's a climate crisis, we will not take care of our climate and environment. If we do not admit that there's a crisis in the Middle East affecting our OFWs and their families, affecting the prices of our petroleum products, energy, food prices, transport, and displacing millions of Filipinos, the agencies will not act with urgency. And so that is what I put on the table. And what I would like to hear, Mr. Chair, is magkano ang pondong available? Hindi promise ha, hindi saro na walang NCA. From continuing appropriations in GAA 2025 and how much was appropriated, because of course we did not know there was going to be a crisis, of soft, meaning assistance to fisher folks and farmers, contingency fund. The NDREAM fund can be used, hindi naman yan lang sa bagyo, yan ay pwede rin gamitin. But if we have appropriated it in GAA 2026, may pera na ba? And I know we don't have money yet because even DPWH projects are all FLR. So DBM must explain that as well. So every agency, whether agriculture or DMW or DOE, DOLE, yes. How do we cushion the impact? I lay that as my premise, Mr. Chair, and you being the chairman of the Committee on Finance, because we can have all these PowerPoints, pero pag kumakalam ang tiyan ng mga mangingisda, ng mga drivers, ng mga sa transport sector, ng lahat, ang dating middle class ay ngayon lower class na at hirap. So gusto natin makita ang pag-translate ng mga PowerPoint na yan na ginawa sa mga air-condition na tanggapan into actual jobs created, actual food on the table of every affected Filipino family. And I will ask, I need to know the answer. Dapat to on the ground ha, on the ground. Hindi tayo parang budget hearing tapos prospective. Paliwanag ng DTI, paliwanag ng DA, paliwanag ng DOE, paliwanag ng DBM, ipaliwanag ng lahat kung paano at ilan ang mapapakain natin. Kamukha sinabi, 40,000 farmers and fisher folks ang matutulungan ng subsidiya. Alam naman ng expert natin sa agrikultura at fisheries, hindi lang 40,000. Yung iba, hahayaan na lang natin mamatay
o magutom? That's my opening statement pa lang at gusto ko malaman ang maliwanag on the ground na kasagutan. At isa pa, Mr. Chair, sigurado akong natanong mo na o tatanungin mo. Anong mga pondo sa 2025 ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin nating I'll call a spade, luho na travel, party-party, cancelin lahat yan. At paano yung pamamaraan na ikalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 na magsasakat mangingisda, lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado sa krisis na ito. And I bring it back to my first statement. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Your utilization, your implementation is so slow, with the exception of some agencies like DSWD. I think SecRex is the only cabinet member. When I call half a ring, he answers. And he's quick, he's on the ground, he knows what's happening. I wish everybody could emulate that. Yung iba nagatago. So having said that, Mr. Chair, I did not want to deliver a motherhood opening statement. I want to hear from DTI, how will you lower the prices of basic commodities? I want to hear from the DOF and BIR and DOE and ERC. How will you delete the collection of VAT on those that are not supposed to be vatable? And I hope you know what I'm talking about. You better be prepared. Sa patuloy nga ng pagdinig sa Senado ay nagpantig ang tinga ni Senator Loren Legarda matapos sabihin ng isang kinatawan ng Department of Energy o DOE na nag-break ang Senado kaya hindi magamit ng Philippine National Oil Company o PNOC ang pondo nito sa gitna ng tumaas na presyo ng produktong petrolyo na inalmahan nga ito ng Senadora. Para sa buong kwento, narito ating panorin at pakinggan ang video. Narito ang video. Can we kindly put on record after this presentation, Mr. Chair, just bear with me, so that hindi ang itsura nakapending sa Senado, tapos sasabihin nyo, kasi po nag-break, excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan, at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan ha, kung gagamitin. Tapos, the next day, o sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa, tapos pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nang galing sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair no, ni Senator Pia. Ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concern sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi niyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Break tayo session pero tuloy-tuloy pa ho yung aming hearing. At kung kailangan po mag-convene, ready naman po magkaroon ng special session at any time. No? When did you give the letter? Kasi
Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayong nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yon. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tingnan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating lahat ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero wag niyong sasabihin na nag-break kami kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!